Ang pag-ibig, yan man ay pag-ibig sa tao o sa Diyos, ay laging naaapektuhan ng ating mga karanasan. Kung sa relasyon pa sa tao, hindi ba't may mga dating sweet na sweet at hindi mo mapaghiwalay tapos nagiging bitter na walang ibang iniisip kundi maghiwalay? May ganyan, di ba? Kasi nga, may mga pagkakataon na kapag may pagbabago, nag-iiba ang trato sa isa't isa. Meron din naman siyempre yung habang tumatagal, mas lalong umiinam ang relasyon. Pero yan ay dahil meron din silang mga tamang ginagawa na nakapagpapalago sa kanilang ugnayan. Ang pag-ibig sa Diyos ay naaapektuhan din. Hindi dahil matamis na nagsimula ay nananatiling matamis ang ugnayan sa Diyos. Nagbabago ito. Ito ang dapat nating bantayan. Ang pagbabago ng ating pag-ibig sa Diyos ay kadalasang bunga ng mga maling gawa o maling relasyon na ating kinabibilangan. Hindi basta-basta nangyayari ang panlalamig. Kadalasan, may mga ginagawa tayo na nagdudulot nito. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, anong epekto ng relasyong iyan sa kaugnayan mo sa Diyos? Kung yan ay magdudulot ng panlalamig sa Diyos, mag-isip ka ng mabuti. Ang tamang tao para sa iyo ay hindi maglalayo sa iyo sa Diyos. Kung ang pag-ibig mo sa isang hobby, activity o tao ay magiging kakompetensya ng ugnayan mo sa Diyos, ay kailangan maging maingat. Baka mamaya, yung pagmamahal mo sa activity o taong iyon na istorbo sa ugnayan mo sa Diyos, ay bumago sa sitwasyon. Baka mamaya, ang Diyos na ang nagiging istorbo sa relasyon mo sa tao o sa mga kaabalahan mo. Hindi masama ang magkaroon ng relasyon, basta tamang relasyon. Hindi masama ang magkaroon ng hobbies at kaabalahan, basta maliwanag na hindi ito kaagaw ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi sa Pahayag, chapter 2, verse 4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Tinalikuran ninyo ang una ninyong pag-ibig. Nasulat yan sa kabila ng kasipagan, katalinuhan, at pagsasakripisyo ng iglesia sa Efeso para sa Panginoon. May panlabas na anyo ng pag-ibig, pero sa kaibuturan ay pusong sa Diyos ay nanlalamig. Pangalagaan mo ang pag-ibig mo sa Diyos at huwag hayaang ito ay manlamig o mapabayaan. Alalahanin mong ang buhay na masunurin sa Diyos ay nakapundasyon sa pusong patuloy na umiibig sa Diyos. Piliin ang magpapalago at hindi ang magpapalayo dahil ang pusong malapit sa Diyos ay pusong may maliwanag na gabay mula sa Diyos. Kaya, asa ka pa.